Gikumpirma karon sa Department of Education kon DepEd Jensan atol sa usa ka press conference kaganinang buntag Enero 30 nga anaan na sa proseso ang pag-amendar sa daan nga Department Order No. 22 Series of 2023 isip pagpangandam sa hinay-hinay nga pagbalik sa pagsugod sa school year ngadto sa Hunyo nunot sa nagkadaghang reklamo kabahin sa kalisod sa pagpahigayon og klase atol sa summer months sa Abril ug Mayo. End of school year ay May 31, 2024. So the schools have 29, 30, 31, 3 days as their option, no, to schedule their EOSY rights. For some extraordinary cases, there could be an extension up to June 1, 2024, and that is on a Saturday. Kasi yung May 31 is Friday, so June 21, 2024. Provided that if the school proposes for an extension, it should be upon consultation with teachers and parents. Well, karamihan, no, marami namang lumabas, no, na mga discussions, no, tungkol dun sa change of the opening of classes. Of course, sa ating mga magulang, alam ko, maintindihan din nila ito, no? Kaya, maintindihan siguro nila, no, na this is for the children. And yung, ano naman, ang bottom line nito is for the health and well-being talaga ng mga kabataan. Nga mauusab ang concern sa mga magtutudlo nga base sa ilang mga naobserbar ang mga estudyante nagkalisod gayod sa pag-catch up sa mga ginatudlo ug galing sinati ang kainit sa panahon epekto sa El Nino. Tungod bisan pa man nga adunay prevention ang Department of Education sa epekto sa El Nino, ilawom sa pagdumala sa disaster risk reduction management, dagan gihapon ang miuyon sa kaning school year calendar. And so with our teachers, when we talk about the wellness of our teachers, we have to look into their health because they cannot teach well when it is very hot. Sabayan usab ni Ronald Centino, principal sa usa ka private school sa Jensan, lisod kini sa ilang bahin o galing ibalik na ang kaning school year calendar. DepEd shifted from June to August, and we in the private schools, that was really a struggle on all parts, especially when it comes to hiring our teachers. And we have it for 2 years now, and now we are okay. And here's another another big thing. But since we always believe that DepEd is really aiming for the good of every child. Sa karon wala usa gitumbok sa mga opisyal kung kanusa ang pag-finalize sa maong amendment. Samtang gawas sa ugaling ma-finalize na ang maong amendment gikan sa nasyonal, pabor na usab alang sa mga magtutudlo kung mapatuman ang 1 month of vacation. Hinuon usa ka opisyal sa local government unit Jensan ang misugyot na niini ngadto sa sangguniang panlungsod aron nga matagan usab sa mga magtutudlo ug panahon ng ilang kaugalingon ug pamilya. As a teacher myself, I know the plight of the teachers. I am pro-teachers because I've been a teacher for 25 years and I know how they work, how they sacrifice, leaving their children behind for the sake of the children of others. But sometimes they neglect their own children. And for that, I really appreciate that 1 month will be given. Their break, pero wala lang jud ta kabalo sa tinuod nga sitwasyon sa atong mga maestra. If we look into their welfare, if we look into their, kasi naamang ko DepEd ba, sa DepEd naa siya ginatawag nga balance between self, family, and work. If we grab their time to rest for 1 month, nga wala gyud mga seminar unsa, unless otherwise, nga mag-volunteer sila to serve, no? So happy gyud mi kaayo nga madayon na nang siyang 1 month nga kanang break for our teachers. Samtang gipaklaro nga kini intended lamang sa mga teachers, walay apil ang mga heads. Well, so yung mga non-teaching natin, magre-report pa rin kasi may mga preparations, of course, preparations. Yung budget kasi natin year-round. So, the whole month of June na-propose for the whole month na walang activities yung mga teachers. Para sa teachers po yan. But for us dito sa division, we will be here. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensan, Brigada News.